ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakala. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. No? Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Magandang umaga mga kapuso at welcome back dito sa Si Manoy ang Ninong Ko. Pagtutulungan namin pag-usapan at solusyonan ang mga problemang kinakaharap ng ating mga kababayan sa kani-kanilang komunidad. Samahan niyo kami sa aming pag-ikot sa mga lalawigan sa buong bansa kung saan malalaman natin ang iba't ibang kwento ng damayan at determinasyon ng ating mga kapwa Filipino. Kasama ko ngayon si Manoy Wilbert at ang ating resident panel of experts para sa ating unang discussion. Nandito sina Mr. Jed M. Eva, President of Estrategia, a strategic communications research and consultancy firm. Before joining Estrategia, he worked for 18 years in government in all three branches, including the Office of the President. At nandito rin si Attorney Patricia Galang de Jesus, former Special Assistant to the Administrator in the National Food Authority, legal consultant in the Department of Trade and Industry, and law professor. Ang first stop natin ay sa isang sitio sa Bayambang, Pangasinan kung saan isang malawakang krisis sa sibuyas ang nagpapahirap sa mga residente nito. Isang malaking krisis ang kinakaharap ng farming industry sa buong bansa dahil sa pang-araw-araw na tanim na malapit sa puso ng mga Pinoy. Ang sibuyas. Inatake ng harabas o armyworm ang mga tanim na sibuyas sa ilang barangay sa Bayambang, Pangasinan. Pero bukod sa peste, mas iniinda ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng sibuyas. Dagdag pa rito, ang matataas na presyo ng pesticide. Ang mga patong-patong na problemang ito ang nagpapaiyak sa mga magsisibuyas dahil nalulugi sila at nababaon sa utang. Subalit lingid sa kaalaman nating lahat, halos 10 taon nang pinadadapa ng maraming problema ang isang bayan sa Ilocos Region, kung saan tanging ang pagtatanim lang ng sibuyas ang kinabubuhay ng mga magsasaka rito. Ang Sitio Lagares sa Bayambang, Pangasinan. Ang pamimeste ng mga harabas o armyworms at ang pagkakasakit ng mga pananim, dagdag pa ang pagbahang dulot ng ulan ang mga dahilan sa pagkalugi at pagkabaon sa utang ng mga magsasaka dito sa Sitio Lagare, Pangasinan. Isa sa mga nakaranas na matitinding pagsubok na ito ay si Nanay Merlita Gallardo. Nabiyuda siya nang magpakamatay ang asawang si Mang Roger dahil sa laki ng kanilang utang sa bangko, kung saan ginamit nila ang pera sa pagsalba sa mga pananim nilang sibuyas. Wala namang siyang sinasabi kundi napapansin ko sa gabi hindi na umimik si tatay. Pag matutulog na kami, ba't hindi ka umimik? Wala, sabi niya lang, hindi niya sinasabi. Siguro naawa sa akin kasi walang pagbayad si nanay. Paano kaya yung utang niya, sabi niya siguro kaya yun ang
Nung dumating dito, hindi ko alam ang gagawin ko. Talagang iyak nang iyak. Sabi ko, mga kapitbahay, tulungan niyo ako kasi walang kaming pera mo. Mahirap ang walang katuwang sa buhay. Para kang nauubos na kandila pag nakikita mo yung mga anak mo na wala kang ipakain. May ilang magsasaka rin na lubog sa pagkakautang kaya naisipan din nilang mawala na lang upang matakasan ang mga problema. Magkano po ba ang nalugi na po sa atin tayo? Pag siguro sa akin, 1.6 million. Bali, 2 bangko yung nakautangan ko. 700 saka $500,000. Magkasunod sana po kami ni kumpare kong Roger. Inisip ko kasi wala akong pambayad. Kaya naisip ko yung noon. Pero nagsisi rin ako. Naisip ko yung mga anak ko malilit pa. Kaya hindi ko na naituloy. Hindi yung asawa ko na nahalata niya kaya hindi niya ako iniwan. Alam niya na magpapakamatay ako. Hindi siya umalis sa tabi ko. Kasi po ma'am, dati tumatama kami ng sibuyas. Ngayon mayroon ng army worms. Nagkalugi-lugi na po kami. Hanggat na baon-baon kami sa utang. At saka na isang lako po yung lupa namin. At saka nung time na yon, sinisingil ako ng nagkautangan ko. Wala na akong malalapitan. Ilan lamang ito sa mga malulungkot na kwento ng buhay sa kanilang bayan. Walang-wala kami talaga, ma'am. Paghapon, sabi ng mga anak ko, kain na tayo, mama. Kahit hindi pa po ako kumain, ang sagot ko sa kanila, kumain na ako para yung isang takal na bigas ay kainin na nila. Pero pag tulog na sila, yung tutong nilalagyan ko na lang po ng kape para makakain din ako. Pagsubok lang sa buhay siguro po sabi ko. Saka marami po naman kaming nalugi, hindi na lang naman ako. Halos lahat naman. Maririnig pa natin ang nakakadurog na pusong kwento ng mga magsisibuyas at posibleng solusyon sa kanilang mga problema sa aming pagbabalik. Diyan lang po kayo. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Nandito pa rin ako sa Sitio Lagare, Bayambang, Pangasinan kung saan ang krisis sa sibuyas ang humagupit sa mga magsasaka rito na nagtulak pa rin sa ilan na kitilin ang kanilang buhay. Pag-uusapan natin ng masinsinan ang kanilang pinagdaraanan. Maging si Joey na spokesperson ng mga magsasaka ng Sitio Lagare ay hindi rin nakaligtas sa hugupit ng mga problemang ito. Dito po kasi sa Sitio Lagare, ma'am, bali may nag-suicide na po si Kuya Roger. Tapos may mga nag-iisip na yun din yung gawin nila. Dahil hindi na din po maiiwasan kasi, ma'am, dahil sa napakalaki po kasi yung utang po namin mga magsasaka. Siyempre, kunwari po, utang po kami sa bangko, may interest din po. Tapos utang po kami sa agri-supply, may interest din po. Tapos ganito pa po yung nangyayari, nalulugi. Kagaya ko po ngayon, ma'am, bali, nagkautang ako sa bangko, mayroon pa akong utang sa agri-supply. So yun po yung inisip ko po ngayon na babayaran na naman dahil nalugi pa ako ngayong taon sa sibuyas po, ma'am. Kaya nakikita ko din po yung mga pamilya po dito na nahihirapan din po kapag nababaon po sa utang. Yung parents ko po noon, magsasaka na po. Tapos umutang din po sila. So yung nararanasan po nila noon, nararanasan ko din ngayon. Dagdag pa sa kalbaryo ng mga Sitio Lagare ang pagde-deliver ng kanilang mga inaning sibuyas mula bukid hanggang sa palengke o merkado. Dahil sa napakalayo ng Sitio Lagare sa Maynila, kadalasan sila ay nabubulukan ng mga aning sibuyas. Ito ay dahil sa problema sa transportasyon at kakulangan sa imbakan o storage. Higit sa pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa maraming pagsubok sa anihan ng sibuyas, mas nakakaalarma ang unti-unting pagkawala ng kanilang pag-asa na sila ay makaahon sa hirap. Matanda na ako, hindi ko na kayang masyadong mabuting pupunta sa bukid. Marami kaming farmers
Na yung iba nagpapakamatay na, ilang taon na, bali 8 na daw. Kailan kaya sila makakatikim ng ginhawa mula sa biyaya ng lupang kanilang sinasaka? Hindi ako nawawala ng pag-asa. Sigurong may kapal, Panginoon, at tulungan kaming mga magsasaka. Sana matulungan ako at dinggin ang aking panalangin sa may Panginoong Diyos na makabayad ako ng utang ko at saka may pangbuhay na sa mga anak. Upang mabuhay ng matiwasay at masaya kasama ang kanilang mga pamilya tungo sa kinabukasang naghihintay sa kanila. Sa Panginoon, sana po bigyan niyo pa kami ng pag-asa na ang pagtatanim na namin. Siyempre, itong taon na to nagka-aberya yung kwan. Nagkasakit mga sibuyas namin. Basta kumakain araw-araw, okay na po sa akin. Kabayad lang ng mga utang. Yun lang inihiling ko po. Panginoon. Tunay na nakakadurog ng puso na dahil sa kahirapan at desperasyon sa sitwasyon, ang kanilang naiisip na solusyon ay ang pagkitil ng sarili nilang buhay. Hindi natin masisisi ang kakulangan sa edukasyon o diskarte sapagkat ang pagsasaka, ang pagsisibuyas, ang kanilang nakagisnan na pagkukuhanan na ikabubuhay. Kasamang Jelly, balik muna tayo sa'yo. Maraming salamat, Shay, sa pag-update sa amin sa nangyayari dyan sa Sitio Lagari, Pangasinan. Para samahan kami ni Manoy Wilbert at resident expert sa particular na diskusyon na ito, nandito si Christine Rowena C. Plantilla of the Federation of People's Sustainable Development Cooperative. Problema nila, gaano ba talaga kahirap para sa isang magsisibuyas ang umani tapos hindi mapakinabangan ng kanilang inani? Ang problema rin kasi sa mga magsasaka, sila yung namumuhunan at sila rin yung nakataya sa lahat ng sakuna. Kung wala silang ani, sila ang malulugi. They're the first step in what I call the supply chain. Sila yung unang-una. And then they will bear the brunt of the loan, of the risk, and then all the costs will be for them. Kalahati ng gastos nila for onions, I think, is just the fertilizers and the pesticides. And that's where I want to go, yung fertilizers at pesticide. Kasi kailangan nila yun para maprotektahan yung kanilang mga crops. I think pwede natin siguro silang matulungan dun sa pangbili siguro muna nila ng mga pesticide. No? Kasi yun ang isang problema dito, yung armyworms, di ba? Then pagkatapos saan dadalhin? Pwede siguro natin silang tulungan or bilhin natin yung sibuyas, dalhin natin kung saan lugar natin itong ibebenta. No? Tama yun, no? I agree. Dapat may short-term and long-term interventions. No? Doon sa short-term, para sa mga magsasaka dito sa Pangasinan, tingin ko importante na i-organize sila. Siguro sa pamamagitan ng isang association or cooperative, ganyan, para mas may support system. Pagdating doon sa utang, medyo mahirap yan. Kanina nabanggit, 1.6 million. Yes, no? hindi biro yung mga utang nila. Correct. Tingin ko, may solusyon dyan. Pag kinausap mo yung bangko or what, meron naman restructuring na ginagawa yung mga yan. Unang-una, okay, gusto natin sila mag-organize. Okay? Meron pang ang consolidation na sinasabi, no? Magsama-sama para isang malaking kooperatiba. Okay. Ang issue niyan is, number one, pagkatapos na ma-form, ang lagi kong sinasabi dyan, hindi lang dapat na hanggang dun sa pag-form lang. No? Kailangan natin silang turuan ng financial literacy. Kasi yan ang unang-una. Diyan nagkakaaway-away. Pag na-form na, pagdating sa paghawak ng pera, okay? Kasi pag hindi mo naturuan dyan, pag dinala mo sa bangko, sa mga ahensya ng gobyerno, 1 kilometro naman yung mga requirements na hinihingi mo. Pagpasok pa lang ng isang cooperative, ng isang farmers group dyan, ang hinihingi na agad, bigyan mo nga ako ng business plan nyo for the next 5 years. Sino ang gagawa nun? Yeah. So these are the issues actually. No? Yes. But again, ang kailangan natin tingnan kasi at paano natin matutulungan muna itong grupo na to. Yes. I think every government, every administration has tried to help farmers. No? Kasi alam naman natin na importante yung food security. No? Palagi naman may batas, palagi may budget, may balak din
yung follow-through yung wala eh. Ang daming programa. If you look, you go to the DA, there are loan programs, there are agri programs. Diyan po pumapasok din yung parang principle ng one big brother helping another small brother, no? Sa kooperatiba po kasi may ganong prinsipyo. Yung big brother, tinutulungan niya yung mas maliit na brother or sister. Maliban pa sa mga problemang na-mention natin, tumataas ang rate ng pagpapakamatay. Nawawalan sila ng pag-asa dahil sa kanilang mga utang. Paano natin sila, pwede bang may assistance din ng mental health? I mean, what do you think, Manoy? Kasi Ang unang-una dapat dyan actually, no, maramdaman lang nila that somebody's yung nag-e-emphasize sa kanila. Like tayo. Kasi sa lahat ito, yung nakita ko kanina, ang pakiramdam mga to, pinabayaan na sila dyan. tama. Pero most important, Sector. I would agree. That's na the it's irony one of the it. most No? neglected Yung Evergreen irony is sila government. yung nagpapakain, sila yung nagtatrabaho para may makain, but sila yung pinaka-neglected actually. Yung pinaka-neglected. I've been trying to look at all of this, kaya lang, yun na nga, no? Pero sabi ko nga, importante may magsimula. Kaya sinisimula natin ito. Talagang tinitingnan natin. okay, maraming salamat. Nako, ibang klase talaga pag hinimay at inayos at ginawa ng solusyon, pinagsama-sama ang lahat ng, Yes. ng mga ideas. Okay, ang daming magaganda at importanteng punto na lumabas sa diskusyon natin today. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back sa Si Manoy ang Ninong Ko. Dalawang kwento ng trahedya ang narinig ni na Manoy Wilbert at expert panel natin. Ang pagkalubog sa utang at pagdami ng suicide rates sa mga magsasaka ng sibuyas sa Pangasinan at ang paghihirap ng mga mangingisda na mabuhay sa araw-araw at ang pagkasira ng kanilang rescue boats para sa mga emergency situations. May naisip na bang solusyon ang ating mga experts para sa mga pinagdadaan ng problema ng ating mga kababayan? Unahin natin ang mga onion farmers sa Pangasinan. Let's start with you, Jed. Tulad ng sabi ng expert natin, no? Sabi niya, ang isang problema, walang kita yung farmers, masyado maraming layers. Parang sibuyas din, maraming layers. No? Kailangan siguro bawasan yung layers na yan para talagang kumita ang farmers at di naman sila magutom. So that's one way we can One way help them. to help them. Attorney Patricia. Yung short term naman ng financial literacy, yung sinasabi kanina ni Kong Manoy, no? Kasi nga, importante yun eh. Importante na alam nila kung papaano. Kasi hindi mo rin masisisi yung mga magpapautang eh, na they want security. Okay, Manoy Wilbert, ikaw. Alam mo, Jelly, ang tingin ko, kailangan natin silang bigyan ng seedlings, fertilizer, pesticides, tsaka kailangan natin silang tulungan sa kanilang problema sa logistics, kailangan natin tulungan na madala ang kanilang produkto sa kanilang lugar na pagbebentahan. Tutulungan din natin silang maghanap ng mga buyer ng kanilang produkto. Magagandang ideas ito. Napakagandang solusyon. Alamin natin kung ano ang reaksyon ng mga magsisibuyas dito. Dahil narinig po namin lahat ang inyong mga hinaing, kahit ilan lang po sa inyo ang nagsalita, nais po namin sana na mag-iwan sa inyo ng mga alaala. Ano kaya yung alaalang yon? Siyempre kung ano yung mga sa tingin nyo kakailanganin nyo sa inyong ikabubuhay, katulad ng mga supplies. Ano po yung mga supplies na yan? Siyempre meron tayong fertilizer, buto, mga seeds, pesticides. Ayan, at saka para din po, hindi muna tayo mangutang sa bangko, di ba? Hindi pa po yan nagtatapos. Ano kaya yan? Ano po ba yan? Ha? Grabe! Ano kaya yan? Ayan. Iyang truck na yan po ay pupunta dito isang beses sa isang linggo para tulungan kayo sa inyong mga koleksyon.
Maraming salamat po sa inyo. Congratulations sa Sitio Lagare. Maraming salamat po. Salamat po. Mga kapuso, ipagdasal natin na mabigyan ng lakas ang ating mga magsasaka ng sibuyas sa Pangasinan na ipagpatuloy ang kanilang pagtatanim. At naway huwag sila mawala ng pag-asa na muling babalik ang masaganang ani sa kanilang bukirin.